Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa malupit na paghihiganti ng isang ama matapos patayin ang kanyang mag-ina ng sindikato. Ang pelikulang ito ay ang Chinese action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Striking Rescue. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang dating security expert at Muay Thai master na si Bayan hinahanap ang salarin na pumatay sa kanyang asawa at anak habang itinuturing siyang wanted sa pulisya. Nasundan nito ang taong pumatay sa kanila na nagngangalang Kang, ngunit mayroon itong napakaraming tauhan at ipinapapatay siya. Inakala ni Kang na ganun niya lang maililigpit si Bayan, pero masyado pala itong bihasa sa pakikipaglaban na gusto mabigyan ng hustisya ang pamilya. Inalok ni Kang ang mga tauhan ng pabuyang malaki sa makakapatay kay Bayan, pero lahat sila walang panama sa abilidad niya sa Muay Thai. Sinubukan na lang itong patayin ng mamamatay tao, pero talagang hindi siya umubra sa Muay Thai master at inalam ang dahilan kung bakit niya pinatay ang pamilya. Umamin itong binayaran lang siya at nalaman na nagtatrabaho si Kang kay Hiyinghao, isang mayamang negosyante, na matatagpuan lang sa pamamagitan ng kanyang driver na sinusundo ang anak sa paaralan. Agad umalis si Bayan para puntahan ang paaralan ng bata. Pagdating doon nakita niya ang sasakyan at maya-maya pa lumabas na ang anak ni Hiyinghao na si Hiting na mukhang galing pa sa pakikipag-away. Ang bata nagre-rebelde sa ama at madalas itong napa-trouble sa paaralan. Ang bodyguard lang ng bata ni si Wuzing ang palaging naroon para sa kanya. Kinuha naman ni Bayan ang pagkakataon na makalapit, pero agaran itong pinigilan ng bodyguard na ang totoo naglagay lang talaga siya ng tracker sa bata. Pagdating sa bahay napansin ni Yinghao ang anak na napakadongis, pinagpalit niya muna ito bago kumain habang ibinalita ng kanyang sekretarya na si Pinglao ang problema na may gumagamit sa kumpanya nito para sa droga. Pagbalik ng anak, pinagsabihan ni Yinghao ang bata sa ginagawa nitong pakikipag-away sa paaralan. Ang totoo hindi talaga si Hiting ang may kasalanan kundi lumaban lang siya sa nambubuli sa kanya. Inilabas ng bata ang naipong sama ng loob sa ama dahil sa mas inuna pa nito ang kanyang negosyo kaysa sa sariling anak, pati ang pangakong bisitahin ang araw ng kamatayan ng ina. Dahil dito nagdesisyon si Yinghao na umuwi na muna ng probinsya para bumisita. Naririnig naman lahat ni Bayan ang usapan nila mula sa inilagay niya sa bag ng bata at nagplano ng paghihiganti. Samantala, si Long Tai ang nagsisilbing enforcer ng sindikato na ginagamit ang kumpanya ni Yinghao para sa pagpapatakbo ng kanilang droga, kasama ang kanyang assassin na si Luping, isang psychopath na walang awang pumapatay. Kinabukasan nakatakda ng aalis si Yinghao kasama ang anak para sa pagbisita ng kanyang ina, ngunit ayaw tumabi ng bata sa ama dahil masama pa din ang loob nito. May ibinalita ulit si Pinglao na problema sa negosyo na natukoy ng mga pulis sa kanilang warehouse ang droga. Ipinaayos ito ng negosyante sa sekretarya habang wala siya roon. Sa mga sandaling iyon nakaabang na si Bayan sa tinatahak na daan ng negosyante. May inihanda sana ito para sa kanyang paghihiganti, ngunit may ibang humarang sa convoy. Inatake ng armadong grupo ang sasakyan ni Yinghao na pinamumunuan ni Long Tai. Pilit na nilalabanan ni Wuzing ang mga ito upang iligtas ang bata, ngunit nakuha ng grupo si Yinghao. Nang malaman ni Bayan ang nangyayari, agad itong nagpunta sa pinangyarihan. Pinatakas naman ni Wuzing ang bata sa mga kasamahan at hinabol ang truck na pinaglagyan ng kanilang boss. Patuloy itong hinahabol ni Wuzing hanggang sa nagawa niyang makasampa sa truck, subalit nakaharap nito si Luping, ang psychopath na assassin ni Long Tai sa laban. Naiipit na din ngayon sa napakadaming kalaban ang mga security ng bata, pero dumating doon si Bayan at nilabanan ang mga ito na nakita ang anak ng pumatay sa kanyang mag-ina. Patuloy namang nakikipaglaban si Wuzing pero nabigo siyang mailigtas ang kanyang boss. Napilitan na din si Bayan na iligtas ang bata kung saan hinabol sila ng grupo, buti na lang may nakahanda itong pampasabog at tuluyang nakatakas. Ang may pakana ng pag-atake ay si Clay, ang leader ng sindikato. Pinapatay nito ang lahat ng humaharang sa kanyang negosyong droga, maging ang pagdukot kay Yinghao para sa kanyang plano na makipagsundong gamitin ang kumpanya nito para sa kanyang droga. Pero hindi pumayag si Yinghao kahit patayin pa siya nito, ngunit balak gamitin ng drug lord ang anak ni Yinghao. Sa mga oras na iyon dinala ni Bayan ang bata sa kanyang hideout. Nakilala siya nitong wanted sa kapulisan at nakita ang planong pagpatay sa kanyang ama. Ganun pa man, walang kinalaman ng bata sa kasalanan ng ama, kaya pinakawalan ni Bayan ang bata. Nag-alala na si Pinglao matapos malaman ang pag-atake sa kanilang boss.
Pinakuha ni Wu Xing sa kanya ang security footage sa paaralan dahil hinala nito ang lalaki ang may kinalaman sa pagdukot kay Hiting. Ngunit ang alam ni Ping Lao si Wu Xing ang nakakaalam sa kanilang ruta, naghinala itong may kinalaman ng bodyguard hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Hiting na nasa ligtas itong lugar, manilinan niya ang bata na huwag magtiwala kahit kanino at pinagtago upang siya na mismo ang susundo. Kalaunan sa pinagtataguan ng bata may dumating na pulis, agad siyang humingi ng tulong at nagpakilalang anak ni Ying Hao na kilala ng lahat. May dumating na patrolya at nakilala ang bata, subalit pinatay ito ng pulis dahil interesado siya sa malaking pabuya na makukuha nito sa black market, buti na lang dumating si Bayan at nailigtas ito. Dinala ulit ni Bayan ang bata sa kanyang hideout para doon magtago. Hiniling ni Hiting magtulungan sila para mahanap ang kanyang ama at makapaghihiganti din ito sa ginawa sa kanyang pamilya. Samantala, naabutan na lang ni Wu Xing ang napatay na pulis, pinaalam niya agad ito kay Ping Lao na mag-report sa kanya pag tumawag ang bata. Sa ngayon patungo na si Bayan at Hiting sa warehouse ng ama kung saan may tinanggal noon si Ying Hao sa pagpupuslit ng droga gamit ang kumpanya, dahil siguradong may koneksyon ito sa mga dumukot sa kanyang ama upang matukoy ang kinaroroonan. Nagpanggap ang bata na nakatakas sa mga kidnappers para makapasok, doon naman dumating si Bayan para gawin ang plano nilang malaman kung saan matatagpuan ang may kinalaman sa sindikato. Nagpunta sila sa lugar na teritoryo ng sindikato sa droga, nang makita nila ang target pinain ng bata ang sarili upang madala sa kanilang boss kahit hindi sang-ayon si Bayan sa plano. Nakaharap ni Hiting ang dating tinanggal sa trabaho ng ama at nakipagsundo na magbabayad siya ng malaking halaga dalhin lang siya sa kinaroroonan. Pinadala ang litrato ng bata kay Long Tai at pinaalam sa kanyang assassin ang lugar. Nalaman ng bata na may ugnayan ang kumpanya ng ama sa droga ng drug lord na si Clay, balak naman siyang pagkakitaan kay Clay pero dumating si Bayan para iligtas ito at inalam ang kinaroroonan ng drug lord. Subalit sumugod doon ang napakadami nitong tauhan, gamit ang nakuhang motor sinubukang tumakas ni Bayan sa kanilang ngunit masyado silang marami, pilit niya pa ding itinatakas ang bata pero wala na silang matatakbuhan pa. Nang susugudan na sila doon dumating ang assassin at pinigilan ang mga ito, gusto niya kasing masolo ang lahat at makuha ang bata. Nakaharap ito ni Bayan sa matinding labanan na kaparehas niyang mahusay sa martial arts, pero nang makakuha ito ng pagkakataon pinatakas na nito ang bata subalit nasugatan siya buti na lang nagawa niyang makabawi at napatulog ang psychopath. Nahuli naman si Hiting ng kalalakihan pero dumating si Wu Xing para iligtas ito, ngunit naalala ng batang huwag magtiwala kahit kanino kaya sinubukan niyang tumakas, dumating din si Bayan para iligtas ang bata subalit dahil sa natamong sugat ng hihina na ito. Wala na silang pagpipilian kundi lumapit sa doktor ng veterinaryo pero pinapadala ito sa ospital, napilitang maglabas ng baril si Hiting para lang pumayag ang doktor na mag-opera. Matapos nito nagpunta sila sa lumang hotel para doon magpagaling, nagpanggap si Hiting na mag-ama ang dalawa subalit nakilala ito ng nagbabantay kung saan may ugnayan din pala sa sindikato. Pagdating sa silid nakatulog na si Bayan mula sa kanyang sugat, nakita ng bata ang nahulog na telepono nito at nakita ang masayang pamilya niya. Maya-maya pa dumating ang napakadaming kalaban sa hotel, nang buksan nila ang pintuan na paghandaan pala ni Bayan ang pagdating nila kung saan napalaban siya ng matindi sa mga ito sa kabila ng mga sugat niya. Nakaharap ni Bayan ang leader ng grupo na may kagalingan pero nagawa niya din itong napabagsak. Nalaman niya mula doon ang kinaroroonan ni Clay subalit inatake si Hiting pero nailigtas siya ni Bayan na nakakaramdam na ng panghihina. Ngunit dumating na naman doon si Lu Ping, wala nang pagpipilian si Bayan kundi ang harapin ito subalit dahil sa kondisyon niya hindi na niya kinaya pa, pero bago ito tinuluyan na patay ni Wu Xing ang assassin. Nang magising siya inatake nito si Wu Xing, pinigilan siya ng bata dahil ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Si Wu Xing ang totoong loyal kay Ying Hao at sa pamamagitan ng source niya kaya nahanap niya sila. Ngunit walang ibang hangad si Bayan kundi ang makapaghihiganti. Pinigilan ito ni Hiting dahil sa kondisyon niya ngayon at ipinaubaya na lang kay Wu Xing ang lahat subalit nagalit ito at iniisip na ginagamit lang siya ng bata. 8 taon noon na nagtatrabaho ang asawa ni Bayan sa kumpanya ni Ying Hao, ilang araw lang ang nakakaraan may naramdaman itong kakaiba sa asawa hanggang sa may umatake sa kanila at pinatay ang kanyang mag-ina. Dahil sa nakuha pala nitong ebidensya na pagpapatakbo ng droga sa kumpanya na sa pagkakaalam niya si Ying Hao, hindi ito nagustuhan ni Wu Xing pero pinigilan siya ng bata subalit pinatulog niya na lang ito.
Kalaunan dumating na din doon si Ping Lao, nagkaalaman na may traidor sa panig nila kung saan ang mismo nilang tauhan ang nagtatrabaho sa sindikato at hinuli si Wu Xing. Dinala din ang dalawa ng grupo kay Clay pero bago patuluyan si Wu Xing na iligtas ito ni Bai An at doon na nagplanong magtulungan ang dalawa. Sa ngayon pilit na pinapipirma ni Clay si Ying Hao ng kasunduan para sa magiging ugnayan ng kanyang kumpanya sa pagpapatakbo ng droga. Patuloy itong tumatanggi ngunit ipinakita ng drug lord na hawak nila ang bata kaya napilitan na ang negosyante na pumirma. Subalit matapos nito pinatay ni Long Tai ang kanyang boss upang matupad ang hinahangad niyang siya ang magpapatakbo ng lahat. Maya-maya pa sumugod doon si Wu Xing at Bai An upang magkasamang iligtas ang mag-ama na hawak ng sindikato. Nakalaban ni Wu Xing ang isa pang assassin ni Clay na mas magaling sa pakikipaglaban habang nakaharap ni Bai An si Long Tai na hawak ang mag-ama. Binigyan siya ng pagkakataon na patayin si Ying Hao sa mga kamay niya pero hindi ito pinatulan ni Bai An. Tinangka siyang patayin ng tauhan nito pero hindi nila nagawa kung saan isa-isang napatumba niya ang lahat. Pinagtago na niya ang mag-ama sa ligtas na lugar at hinarap sa matinding laban ang cartel, habang patuloy ding nakikipaglaban si Wu Xing at nagawa nitong mapatay ang assassin. Ngunit hindi na kinaya ni Bai An ang galing ng cartel sa pakikipaglaban dahil nanghihina na siya. Inamin ni Long Tai na siya ang nagpapatay sa pamilya nito upang hindi masira ang kanilang pinapatakbong negosyo. Galit na galit si Bai An sa nalaman at gusto ng patayin ng cartel ngunit hindi niya ito kinaya. Tamang-tama naman ang pagdating ni Wu Xing, subalit talagang napakalakas ng cartel. Nagising din ulit si Bai An at nagkaharap ulit ang dalawa sa matinding laban na ngayon ay mas malakas na siya hanggang sa mapatalsik nito si Long Tai. Ngunit nakaramdam na ito ng matinding panghihina, tinulungan siya ng mag-ama subalit inatake ulit sila ni Long Tai at ginawang hostage ang bata, pero ginawa ni Hiting ang turo noon ni Bai An dahilan na nagawa niya itong mapatay gamit ang lakas. Sa huli, nagpaiwan na si Bai An dahil mayroon pa siyang tatapusing gawin. Nalaman niya pala na ang sekretarya ni Ying Hao ang may pakana ng lahat at may ugnayan kay Long Tai sa pagpapasok ng droga sa kumpanya. Siya ang totoong pumatay sa kanyang mag-ina dahil hindi ito marunong makontento, upang makaganti balak itong pasabugan ni Bai An gamit ang tangke ng gas. Mayroon lang siyang kaunting oras para aminin kay Ying Hao ang lahat, pero hindi ito pinasabog ni Bai An upang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan sa kulungan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!